Ito ang kwento ng aming pagkakaibigan. Si Shena. Si Shena. Siya ang trying hard sa aming magkakaibigan pagdating sa mga beauty contest. Kahit na matalo, patuloy pa rin siya sa pagsali. Katunayan nga, ang motto niya ay try and try until you succeed. If you die, at least you try. Dahil na rin ito sa kanyang ina kasi lagi na lang siyang isinukumpara sa ate niya. Shena! Ayos lang yung wag ka na malungkot. May susunod pa naman ang contest eh. Ayoko na sumali, lagi na akong talo. Kahit ganun, friends ka pa rin namin. Siya nga pala, nasa na yung tatlo. Umuwi, magbibihis daw sila. Di ba magmumul tayo? Para celebrate ang pagkatalo. Excuse me, dadaan kami. Which, congratulations for being such a loser. Di mo kasi maganda ka. Try mo kayang sumali sa mga cheap na contest nung sa ganun manalo ka naman kahit minsan. Sige lang, good luck. Bye! Grabe naman yung kapatid ni Clarence. Ibang-iba sila ng ugali. Banatang mo yun eh, pasalamat siya, kapatid siya ni Clarence. Yan yun sila, tara na. Ito ang laging sitwasyon sa tahanan nila. Dapat kawawa yung camera mo. Anak ko na pala yung pinapabili mo. Salamat, Nay. O ano man nangyari dito? Ay naku na, ano pa bang pinoproblema niya? Eh dinatalo na naman yan sa contest. Umarap ka nga sa akin. Di ba matagal ko nang sinabi sa'yo huwag kang sumali sa contest na yan? Kasi kahit kailan hindi ka mananalo kasi bakit ka? Bukod pa dun, bobo ka pa. Ba't di mo tularan yung ate mo? Maganda na, matalino pa. Bes, ganun talaga. Bakit niyo ba ako kinukumpara sa kanya? Eh, yung pangarap ko eh. O siya, nasa ka pumunta? Pumunta ako sa mga kaibigan ko, sila lang naman nakakaintindi sa akin eh. Yan mo nga siya, Nay. Meron rin kaming kasiyahan pero hindi maiiwasan ang kababalaghan. Morning po! Morning! Pasok kayo! Mura lang yan! Ate, may size B dito? Size B meron! Magkano po ito? 800! Ano sa kabila? Pang dito! Balik na lang kayo ah! Balik po kayo! Hindi ako lang bumalik dyan. Pisairin, tingnan mo dito, may bagay sa'yo. Oh, ano ba yun? Ito. Bibigyan ko kayo, bibigyan ka. Halika, guys, sumunod tayo sa kanila. Sige na, tara na. Hindi ko inaasahang gagawin ni Cyrene ang ganitong bagay. Pero dahil na rin siguro sa ganitong dahilan. Ay, teka lang ha. Nagugutom ako, lalabas na ako. Nang dahil sa'yo, naghirap ang buhay natin. Nang dahil sa'yo, natuto akong magnakaw. Nandito na ako. Teka lang. Anong gagawin mo? Kahit balik-balik ka rin mo ng mundo, namin mo pa rin siya. Hi guys, ito na pala yung pagkain sa damit na pinapakuha ko sa'yo. Umalis nga kayo dito! Anong problema mo? Umalis na kayo! Bakit ba? Basta, alis! Anong problema mo ha? Alis! Si Clarence naman ang superstar sa aming magkakaibigan. Sa school play, siya ang laging bida. Sa telebisyon at pelikula, siya ang laging extra. Sa ganitong profesyon, nag-aagawan silang magkapatid. Wala na rin, favor naman. O bakit? Pwede pahawak mo na. O sige, practice ka rin school. Pag may pahawak, bigyan mo sa akin ako. Direk? Hello? Direk? Si Clarence po? Wala po siya. Nasa CR. Ganun po ba? O sige, sasabihin ko na lang. Sige po, Direk. Bye. Andali, may tumawag ka ba? Wala po. Bakit? Kukunin ko na kasi yung cellphone.
Bakit si Pamela? Hindi pa ba kasi tumawag sa loob? Oh, tingnan. Mika! Anong oras na hindi pa rin dumadating si Clarence? Ilang oras na tayo naghihintay dito ah. Direct 1:30 po ang shooting. Anong oras na? Alas 4. Baka doon tayo sa Batangas po ang shooting natin. May naghihintay po doon eh. Grabe talaga yan. Inuubos niya yung pasensya ko. Halos 3 oras na tayo pinaghihintay dito. Sinabihan ko yung kapatid niya, sabihin sa kanya on time kasi magagalit yung mga main character doon. Direct extra lang po siya. Ba't pa siya kailangan sa eh? Daig niya pa yung mga main character. Wala kang pakialam doon. Direct! O, sino ka naman? Ako nga pala yung kapatid ni Clarence. Hindi daw siya makapapunta ko. Wait, anong pakialam ko sa'yo? Kailangan ko si Clarence. Kailangan siya. Naku, malabo naman nangyari. Pumunta pa siya dito. Sabi niya kasi, tinatamad na daw siya. Naku, wala naman daw siyang ginagawa dito. Kundi mag-extra, extra, extra. Hindi naman lang daw siya ginagawang bida. Pagod na daw siya. Grabe talaga yung babaeng yan. Eto pa naman yung opportunity niyang maging bida. Gagawin ko siyang bida dito, tapos hindi siya dadating. Sige, ikaw na yung papalit sa kanya. Magmula ngayon, hindi ko na siya gagawing extra o kahit bida. Mika, ikaw magturo sa gagawin niya. Hello, bakit hindi tumatawag si Direk? Tawagan na. Sino naman ito tumatawag? Hello? May gana ka pang tumawag niya? Siyempre naman, Direk. Kailan nga pala yung dating natin? Tsaka di ba may surprise ka sa akin? Kalimutan mo na yung surprise na yun. At magmula ngayon, huwag ka na magpapakita sa akin. Pagkatapos mo akong engineer, tapos maghintay ng ilang oras, at may aasahan ka pa ba sa akin? Hala, Direk, ano sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagmamaang-maangan ka pa. Buti na lang dumating dito yung kapatid mo. Tapos may sinasabi ka bang sawang-sawa ka ng maging extra? Ano ka ba? Ito pa naman yung big break na ibibigay ko sa'yo. Gagawin kitang bida. Tapos malalaman ko lang sa kapatid mo, ginagago mo ko. Wala na. Clarence, sinira ang patiwala ko. Wala ko sinasabing ganyan. Pinahapa ko na sa kanya yung cellphone ko. Direk? Direk? Nakakainis talaga siya. Nakakainis siya. Ano problema mo? Ano yung kapatid ko? Siniraan niya ako kay Direk. Tagal naman sa mga ako yung trabaho. Hindi niya ako yung bida. Hindi ako. Speaking of the devil. Ano mo bang Tessa? Ako na yung bida sa bida. Paano kasi? Sino? Pabaya? So, yung